ang ating ebanghelyo katulad po ng ebanghelyo ng kahapon sa pinahon namin. Ito ay kabalikan ng kultura na kinagis na natin, anti-culture. Binahagi ko rin po na ito ay kultura ng alin, ng lipunan ng tao, hindi lipunan ng Diyos. Kung tutusin po, ito ay magagawa lamang natin yung mga pinamanig sa Ebanghelyo sa uri ng pagkakilala natin ng ating Diyos. Kasi yung hamon na pinapamanig sa ating Ebanghelyo ay maging katulad tayo ng Diyos. Bahagi yun. Kaya ano ba kayong pagtingin natin sa Diyos? Kasi dalawang klase na imahe na to make us in the image of God, gawin natin na tayo ay mahubog sa imahe ng Diyos, o hubugin natin ang imahe ng Diyos katulad natin. So, anong klase ng hubog ng Diyos ang nakikita natin? Kung ang hubog ng Diyos o imahe ng Diyos ay maliwanag sa akin na ito talaga yung tunay na hubog ng Diyos o imahe ng Diyos, nawa, yun ang ating tularan. Kaya medyo mahirap kapag hindi natin naliliwanagan kung anong klase ng Diyos ang pinaliniwalaan natin. Kaya napakahalaga. Kung babalik tayo doon sa pamantayan, let's remember the way we worship is the way we believe. No? Anong uri ba ng Diyos? Ang Diyos na mapagpatawad? Yung ang Diyos na nagtatanim ng sama ng loob. No? So bahagi yun na pinakailangan natin iwanagin sa ating sarili. Pangalawa, bahagi ito ng pagtugon na tayo ay inaanihan ng Diyos na kumilos sa pamamaraan na lumalim, sapagkat ito yung pamamaraan na makita natin kung yung pagkilala natin sa ating Diyos ay tunay na mahubog tayo. Sabi na ito ay umuugat sa higit ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya gagawin natin yung mga bagay nito. Katulad na medyo marami yung ibigin ninyo yung mga kaaway, lalo na yung gawa ninyo na mabuti ang napupuwag sa inyo, pagbalain yung mga sumusulpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. So, bahagi ho, no retaliation, pag-ibig laban sa pagkapuot, ang paggawa ng mabuti laban sa paggawa ng masama. Bakit?
mabuti ka. Kasi makadiyos ka. Hindi ka makasama. Kaya gagawa ka ng mabuti kahit ginagawan ka ng masama. Kailan sabi ka ng iba ito baga ay toleration na paggawa ng masama. Sabi nga ay namamayagpag daw ang kasamaan kasi walang ginagawa yung mabubuti. Hindi o. Kung tutusin ko, ito ay isang paanyaya hindi sapagkat hindi mo na gagawin na maging accountable ang tao. Pero yung paanyaya na huwag mong gawin dahilan ang paggawa ng masama kasi ginawa ka ng masama. Yun kasi kung minsan yung aking bamantayan, ginawa naman ako ng masama. Hindi. Okay lang, gumawa rin ako ng masama. Hindi. Make them accountable nang hindi ka gumagawa ng masama. Yung sabihin ay kung tawag nila, pagbayaran mo sila nang hindi ka gumagawa ng masama. Kasi siguro sabi natin yung pagkaunawa natin, maaaring hindi nila naunawaan. Tulad halimbawa na kasi isa rin yung mahalagang elemento nito alin. Yung kaisipan ng purgatorio. Kasi yung kaisipan ng purgatorio, makita natin na yung mga taong gumagawa ng masama. Sabihin naman natin paano mag-ano yan, hihingi ng tawad sa Diyos. Kapag humingi ng tawad sa Diyos yan, hindi papatawarin sila ng Diyos. Tama. Pero, they will be accountable. Yun ang ginagampanan ng purgatorio. Na kuminsan hindi kasi maliwanag sa iba. Na lahat ng uri ng pagkakasala, kung nahingi man natin ang tawad yan, yan ay para tawarin ng Diyos. Kaya lang, ay pagkukusaan natin yan. Ngayon, sa purgatorio, bahagi mo yun na kung saan huwag natin kalimutan. Yan ako padali, meron naman ngayong jubilee yun. Anyway, nasa Diyos na yun. Nasa kagandahan loob na yun ng Diyos. Pero ngayon, hindi sa pagkat winanangya tayo, maging walang yakot tayo. Hindi ganun. Ang pagkilos ng paanyayan ay pinapahayag ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Kasi, sabi nga, yan ay kalooban ng tunay na pananampalataya na ipinagkaloob niya sa atin. Tunutusin, babalik ko ulit tayo kasi isang oras na ikaw ay magiganti kasi ginawan ka ng masama, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan, hindi ka magkakaroon ng kapanatagan ng kalooban. Bahagi yun. At hindi pwede na maging pamantayan ng ating pagkilos ay sapagkat reactive. No? Hindi. Yung ating pagiging mabuti ay kung tawagin natin ay proactive. Bakit hindi ka gaganto? Makadiyos ako.
bahagi yun na kung saan yung paanyaya ng tungkol may kapalaran. Hindi ako gumagawa, hindi sapagkat ginawan lang ako ng ginawa sa akin. Yung aking kamulian ay nanggagaling sa Diyos. Hindi nanggagaling doon sa ginawa sa akin. Bagaman hindi natin maialis na may epekto yung ginawang masama sa atin. Kasi nga kapag ginawan ka ng masama, yun nga kasi yung kultura ng tao, dintik lang ang walang ganti. Pero ano yung ating paniniwala sa Diyos? Vengeance is mine, says the Lord. Daw bahagi ito. Kaya yung pagkilos na ito, isang pagkilos na ito, kinakailangan maging maliwanag sa atin yung pagkilala natin sa Diyos. Anong klase ng imahe ng ating Diyos? Ang imahe na gawa natin sa Diyos? O ang imahe na nais ng Diyos na tularan natin? Ang imahe na maging makadiyos. Hindi ang imahe na alin na ang Diyos ay maging katulad ng tao. Kaya idulog natin sa harapan ng mga pinapanaw. Kaya na huwag natin kalimutan kung bakit ang Diyos ay naging tao. Para ang tao ay magiging kawamis ng Diyos. At yun ang pagkukutan natin kung bakit natin magagawa ito. Sa tulong at awa ng Diyos. Mahirap ang gumawa ng mabuti, lalo-lalo na sa masama, sa mga taong gumagawa ng masama. Napakahirap po. Pero kapag nagawa natin yan, isang ibig sabihin, makadiyos ka. Sumasayo ang Diyos.